Itinuturing ng protected witness sa issue ng flood control projects ang tatlong DPWH engineers at mag-asawang Diskaya. Muli namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsaoli ng isa pa niyang luxury car. May report si Joseph Moro. Ito ang Lamborghini Urus na pagmamay-ari ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Isinuko ito ni Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang ikalawang luxury vehicle na itinurn over ni Hernandez kasunod ng GMC nitong Biyernes. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na ito ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. This is the right thing to do. Well, hindi naman to in exchange for anything. No. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung solid? Meron yung binanggit niya, yung mga binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isosoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kon doon eh. Kasi kon pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yun. Pero sabi ng abogado ni Hernandez, pag-uusapan pa kung isasauli ang mga mamahaling motorsiklo. Nauna nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga sinukong luxury vehicles. Bukod sa pag-turnover ng sasakyan, humarap muli si Hernandez sa ICI. Dumating din sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer JP Mendoza at si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y naglako kay Senate President Tito Soto ng mga insertion sa National Expenditure Program. Tumanggi sila magbigay ng panayam sa media habang wala pang inilalabas na pahayagang komisyon tungkol sa naging testimonya ng apat. Sina Alcantara, Hernandez at Mendoza ay pinasok na ng Justice Department sa Witness Protection Program bilang mga protected witness. Protected witness na rin ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanyang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso pero maaari maging state witness kung aaprubahan ng korte. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. Because you're freeing them completely from criminal liability. Then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. This is what we've been praying for. Okay. Because of all the revelations he has made, it's important that he and his family is being protected. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, dumadami ang kalaban niya. Okay. So, people want him silenced. Kanina dinala na Hernandez sa DOJ ang CPU ng kanyang desktop computer na naglalaman umano ng mga ebidensya sa mga maanumalyang flood control projects. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit at maaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lamang ang mga termino ng proteksyon sa mga protected witness. Samantala ay pinatawag din ng ICI si Senator Chis Escudero. Sina Escudero at ako Bicol Party List Representative Saldico ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng manumalyang insertion sa 2025 budget. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi din ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Si Con nagpunta sa Amerika para sa medical treatment at pinauuwi na ng Kamara nauna ng itinanggi ang mga aligasyon. Ang DPWH hiniling na sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng mga air asset ni Co. Kabilang dyan ng Gulfstream 350,
Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Sa isinumiteng listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH, nakarehistro ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, High Tone Construction Development Corporation at QM Builder. Ang High Tone at ang QM Builders ay kasama sa top 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Pinasasagot naman ng DPWH ang 10 regional at district engineers na inisyuhan ng show cause order dahil sa mga alegasyong marangyang pamumuhay, pagpapatupad ng mga substandard na proyekto o paninira ng mga dokumento. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamalo ng kanyang mismong ina ang isang batang babae sa Dasmariñas, Cavite. Puno ng pasa ang katawan ng 4 na taong gulang na bata nang abutan nito ng mga pulis sa ospital. Sa kwento ng kapitbahay, ilang beses nilang nakitang pinagpapalo ng kahoy ang bata na naririnig nilang nagmamakaawa sa kanyang ina. Sa isang punto, napansin daw nilang huminto ang bata hanggang sa humingi na ng tulong sa kanila ang nanay na dalhin sa ospital ang kanyang anak. Naaresto ang ina matapos na mag-report sa pulisya ang mga tauhan ng ospital. Sabi raw ng suspect sa mga pulis, makulit at makalat ang anak niya kaya pinalo niya ito. Sasampahan siya ng kasong parricide. Apat kabilang ang kambal na babaeng 7 taong gulang patay sa pagsabog ng mga pulbura ng paputok na nakaimbak sa isang bahay sa Valenzuela. 7 ang sugatan. Sasagutin ng LGU ang kanilang pagpapagamot. May pananagutan ng may-ari ng bahay dahil ipinagbabawal ang pag-iimbak ng ganitong kemikal sa isang residential area. Pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinuspindi na upang bigyang daan ang imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang mga nakalap nilang dokumento at ebidensya, pati ang transcripts, isinumiti na ni House Speaker Faustino D. sa ICI. Commissioner Attorney Brian Keith Fernandez Osaka, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive Director ng ICI. Si Osaka ay dating Public Information Office Chief at Assistant Court Administrator ng Korte Suprema, bago naging Commissioner ng Governance Commission for GOCCs. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalma si Vice President Sara Duterte sa pagbisita ng mga taga-Philippine Embassy sa The Hague sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, nagkunwari silang welfare check ang gagawin. Tingin niya, utos ito ni Pangulong Marcos. Nakatanggap daw siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite sa Pangulo ang Philippine Embassy ng report tungkol kay dating Pangulong Duterte. Sabi ng bise, nalagay sa panganib ang kanyang ama nang payagan ng ICC ang pagbisita ng walang pahintulot mula sa kanilang pamilya. Sabi naman ni Nicholas Kaufman na legal counsel ng dating Pangulo, di ipinaalam ang pagbisita. Tinitingnan nila kung paanong tutugunan ang anilay invasion of privacy. Nanindigan naman ng DFA na welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service Post at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadeteneng Pilipino abroad. Git naman ng International Criminal Court, sinusunod nila ang ICC Rome Statute at international standards na ang mga nakadetine ay may access sa consular representatives. Ang anumang pagbisita ay may pahintulot daw ng nakadetineng individual. Naka-red alert na ang ilang lugar sa bansa bilang paghahanda sa bagyong Opong na posible pang lumakas bago tumama sa lupa. May report si Bea Pinlac. Naka-heightened alert na ang LGU ng Catbalogan City bilang paghahanda sa bagyong Opong. Under monitoring na yung Catbalogan CDRR. Of course, ready na yung mga kagamitan nila for rescue. Mahigpit na binabantayan ang flood at landslide-prone areas. Inihahanda na rin ang evacuation centers habang ipinagbabawal na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Ang mga taga-Iloilo, hindi pa man nakakabangon sa bahang dulot ng habagat, pinaghahandaan na rin ang bagyong Opong. Nagsimula ng makaranas ng malakas na ulan sa Camarines Norte. Ang mga kawani ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection naglatag na ng mga gamit. Mag-iikot daw sila para hikayatin ang mga nasa tabing ilog at dagat na lumikas na.
Naka-red alert na rin sa Camarines Sur. Sa Catanduanes, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang bangka. Sinuspindi na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Nag-abiso ang LTO Bicol na iwasan ang mga non-essential na biyahe mula at papunta sa mga isla ng Masbate. Mga biyaheng nag-uugnay sa Visayas at Mindanao via Matnog, Pilar at Pio Duran Port at mula at patungong Catanduanes via Tabaco Port. Naghahanda na rin sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang PDRRMO naglatag na ng bangka, ambulansya at iba pang rescue equipment. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas lumakas pa ang bagyong Opong na ngayon ay isa ng severe tropical storm. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Opong, 595 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May lakas ito ang aabot sa 100 kilometers per hour at bugsong aabot ng 125 kilometers per hour. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, southeastern portion ng Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Island at Burias Island. Pati na rin sa Samar natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot hanggang signal number 4 ang itataas sa babala sa mga susunod na araw. Posible ring umabot pa sa typhoon category ang bagyo bago ito mag-landfall sa Bicol Region Biyernes ng hapon. Posible itong tawirin ang Southern Luzon sa Biyernes. 5 taon nang halos hindi mapapakinabangan ng isang pumping station sa Maynila dahil palagi umanong sira. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong, lumalabas na 900 million pesos na ang ginagastos para mapagana ito. May report si Rafi Tima. Sa dokumento pa lang nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 Sinadya nila Secretary Dizon at ICI Investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang Sunog Apo Pumping Station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na Kano? Ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po niya is 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Bali po boss, So close to 900 million na ang siningin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningin ng gobyerno. Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar Parao ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong gas. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, tatapon tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliber to buo eh. Binayaran nyo buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Sa uli, pinag-utos ni Dizon na itigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Naku, hindi po, konsumisyon. Dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito.
Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.